Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Muli, welcome po sa panghuli na Miyerkules ng gabi ng buwan ng September. Next week po ay October na. Muli ay karapat-dapat po na pasalamatan natin ang Panginoon sapagkat tayo po ay kanyang pinatnubayan, pinagkaloob niya lahat ng needs natin, sinagot niya ang atin pong mga panalangin nitong buwan ng September. Ano po? At ilang araw, ilang linggo at ilang buwan na lang ay matatapos na ang 2023. Kumusta po ang ating kalalagayan, ang ating kalusugan, ang ating pong pananampalataya sa gabing ito? Nawa ang patuloy po na ating pag-aaral tungkol sa pananalangin ay magbigay sa atin ng mas maayos na pagtingin at pagpapahalaga sa pananalangin o sa ating pong pakikipag-ugnayan sa ating pong Panginoon. Ngayong gabi po ay atin pong ipanalangin ang pamilya ng Pastor Jonard sapagkat kahapon po ng umaga ay pumanaw na po ang kanyang asawa. Ano po? Sa hindi pa malaman na karamdaman. Ang huli natin pong balita ay meron po siyang infection sa dugo. Pag-pray po natin ang kaaliwan, ang kalakasan, ano po, napakahirap po na mawalan ng katuwang, ano po, sa pamilya at sa gawain ng Panginoon. Ngunit alam po natin na walang pinapahintulutan ng Panginoon na pagsubok sa buhay po natin na hindi natin kaya at hindi tayo tutulungan ng Panginoon. Kaya atin po silang ipanalangin. Pinost ko po yung kanilang GCash sa atin pong group chat. So, hindi lamang po prayers ang pwede po nating maitulong sa kanila, kundi pwede rin po tayong tumulong through finances sapagkat napakahirap po na kanilang sitwasyon. Ano po, nasa Tugigaraw nga po sila kahapon at kailangan po nilang bumalik ulit sa Camiguin. Ano po, hindi ko po alam kung paano ang kanilang means of transportation pero sa palagay ko po ay nangangailangan sila ng malaking halaga para maisaayos po ang pagbalik nila doon po sa isla ng Camiguin at yung paglilibig po. Ano po? At ayun nga, pag-pray po natin ang kalakasan ng Panginoon, no, sa buong family, sa kanilang mga anak na bata pa. Po, at alam po natin, no, bagamat hindi natin maintindihan ang mga ganitong pangyayari sa buhay natin, pero ang alam po lang natin ay may matuwid na plano ang atin pong Panginoon. Kaya nawa mga kapatid, huwag natin pong kalimutan, ay panalangin, tulungan ang ating pong missionary pastor doon po sa Camiguin. Ano po? Sa atin pong pagpapatuloy, ay buksan na po natin ang atin pong mga Bibles sa Luke chapter 8, verses 40 to 56. Medyo mahaba po ang ating passage ngayon pong gabi, kaya pakinggan po natin ang magbabasa nito. Now, when Jesus returned, a crowd welcomed him, for they were all expecting him. Then a man named Jairus, a ruler of the synagogue, came and fell at Jesus' feet, pleading with him to come to his house, because his only daughter, a girl of about 12, was dying. As Jesus was on his way, the crowds almost crushed him. And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years, but no one could heal her. She came up behind him and touched the edge of his cloak, and immediately her bleeding stopped. "Who touched me?" Jesus asked. When they all denied it, Peter said, "Master, the people are crowding and pressing against you." but Jesus said, "Someone touched me. I know that power has gone out from me." Then the woman, seeing that she could not go unnoticed, came trembling and fell at his feet. In the presence of all the people, she told why she had touched him, and how she had been instantly healed. Then he said to her, "Daughter, your faith has healed you. Go in peace." While Jesus was still speaking, someone came from the house of Jairus, the synagogue ruler. "Your daughter is dead," He said. "Don't bother the teacher anymore." Hearing this, Jesus said to Jairus, Don't be afraid. Just believe, and she will be healed.
When he arrived at the house of Jairus, he did not let anyone go in with him except Peter, John, and James, and the child's father and mother. Meanwhile, all the people were wailing and mourning for her. Stop wailing. Jesus said. She's not dead, but asleep. They laughed at him, knowing that she was dead. But he took her by the hand and said, My child, get up. Her spirit returned, and at once she stood up. Then Jesus told them to give her something to eat. Her parents were astonished, but he ordered them not to tell anyone what had happened. Pagpalain po ng Panginoon ang pagbabasa ng kanyang salita, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito na kami po ay makalapit sa inyo para ikaw ipurihin at pasalamatan, pag-aralan niyo yung salita at magpanalanginan kami. Sa gabing ito, tinataas ko po ang pamilya ng Pastor Jonard sapagkat ang kanya pong asawa ay umuwi na sa inyo. Panginoon, dalahin ko po ang kaaliwan, kalakasan, karunungan sa oras na ito para kay Pastor Jonard, Panginoon, sapagkat napakahirap ng nangyaring ito sa kanya. Lalo na at meron pa silang maliliit na 2 anak. I pray, Lord, for your guidance and strength at provision sa lahat ng kanilang mga pangangailangan. I know meron kang matuwid na dahilan kung bakit hinayaan mo ito at nawa, Panginoon, ay makita ito ng Pastor Jonard, magsama-sama ang mga kapatiran para aliwin, Panginoon, ang pastor at maging kami ng mga kamanggagawa at mga kapatiran dito po sa CGBC ay tunay na itaas namin siya sa inyo sapagkat tunay po kailangan niya, Panginoon, ang pagkalinga sa oras na ito. Sa amin pong pag-aaral ng iyong salita, tulungan mo kami na maunawaan ito at ito po ay maging malaking bahagi ng amin pong pakipag-ugnayan sa inyo. Salamat po, ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung meron po tayong ilan na makikita na magandang nangyari ng panahon ng pandemic, yun po ay una ay nabawasan yung ating pong polusyon. Ano po? Ako po, personally, dito po sa aming lugar, po dati ay napakadilim, napakakapal ng smog doon po sa abot ng aming tingin. Ano po? Na isa sa mga syudad dito po sa Metro Manila. Pero noong panahon po ng pandemic, yun po ay lumiwanag. No? At nakita namin na sa banda-banda roon pala ay meron po palang dagat doon. Ano po? And then, ang isa pa po na nakita natin na maganda nung panahon ng pandemic ay nawalan ng traffic. No po? Sapagkat dito nga po sa ating bansa, no, lalo na dito sa Metro Manila, ay talagang hirap na hirap tayo sa traffic. No? Kung pwede lang ay wag na tayong magbiyahe. No? At iyan din po ang naitulong ng pandemic na na-realize po natin na pwede pala tayo magtrabaho sa bahay, no? Yung work from home, na hindi na natin kailangan magbiyahe ng matagal. At nakita po natin na dahil sa walang traffic, no, yung Cubao to Makati, no, ay talagang sabi ng dati nating presidente ay 5 minutes lang. Ay totoo nga, no? Pag walang traffic, pag walang ibang sasakyan sa daan, ay kaya mo nga siya talagang takbuhin ng 5 minuto lang. Sa talang pagka meron pong traffic, makikita po natin, no, na minsan 1 oras. Nagagalit tayo, naiinis tayo sapagkat lahat ng ating mga dapat gawin at puntahan, no, yung mga binudget nating oras sa travel time ay nasisira, no, nadidelay ang atin pong mga dapat gawin at dapat tapusin. At sa aking palagay, ang pinakaayaw nating mangyari, no, yung madelay. Kaya ginagawa po natin ang lahat ng paraan, no, para kung hindi man tayo mapaaga, ay maging on time tayo sa pagdating. Ngayong gabi, mga kapatid, ang pag-uusapan natin ay kung ano ang nangyari, no po, nung madelay ang isang pangangailangan, isang emergency, hindi lamang urgent, kundi important na dapat mangyari. At kung babalikan nga po natin itong Luke chapter 8, ito po ay pangyayari sa buhay ng isang tatay, no? Isang religious leader na ang pangalan ay Jairus, no? Na talagang siya ay nakiusap sa Panginoon na yung kanyang anak na
malapit nang mamatay dahil sa matinding karamdaman, ay nakiusap, nagmakaawa sa Panginoong Hesukristo na pumunta dun sa bahay nila para i-pray over, para mabuhay muli itong batang ito. At makita po natin yung delay na nangyari at kung ano ang plano ng Diyos dito sa delay na ito o dito sa pagkaantala na dapat gawin na ito. At paano ito nakatulong kay Jairus at sa lahat ng mga nakakita kung anong ginawa ng Panginoon. Kaya ngayong gabi, pinamagatan ko po ang ating mensahe, The Prayer of Jairus. The Prayer of Jairus, ang panalangin po ni Jairus. At nakita nga po natin dito na dahil po sa himala, sa pangangaral ng Panginoon, maraming mga tao ang every time na makita siya ay nagkukumpulan, para bang ang Panginoon ay naging superstar, para siyang naging sikat na artista. Na talagang pag nakita siya, ang daming mga tao ang nag-iipon-ipon, nagsisiksikan, para pakinggan siya, para mahawakan siya. At makita natin na itong si Jairus, dahil siya po ay religious leader o ruler, ay meron siyang privilege para lumapit at makausap ang Panginoon. Parang sa panahon din natin ngayon, yung mga leaders lamang ang may access, para makalapit sa mga popular na mga athlete or performers, or dignitaries. Diba? At siya rin lang ang nagkaroon talaga ng one-on-one conversation sa Panginoong Hesukristo na talaga nagmamakaawa na kung pwede pumunta doon sa bahay niya para pagalingin yung kanyang anak. At dito po sa ating pag-aaralan ngayon, may makikita po tayong 5 pangyayari. Na ito pong 5 pangyayari ito, pag nakita po natin, ay meron po tayong mga lessons na magtuturo sa atin tungkol sa pagkilos ng Panginoon pagka tayo po ay nananalangin. At yun nga po, yung delay or pagkaantala, makikita po natin kung ano ang mga dahilan nun, bakit nangyayari po yun sa atin. At sa gabing ito, kung may mga prayers po tayo na parang hindi sinasagot ng Panginoon, ang tagal na hindi sinasagot ng Panginoon, tayo nagdududa, kung ang Panginoon nga ba ay talagang sumasagot sa prayers natin, nawa ito pong passage natin ngayong gabi ay magbigay po sa atin ng kasagutan at kaaliwan pagdating po sa pananalangin at sa pagtugon ng Panginoon sa ating pong mga prayers. Ang unang makikita po natin dito ay the dilemma of Jairus, yung problema. So again, kung babalikan natin sa verse 41, then a man named Jairus, a ruler of the synagogue, came and fell at Jesus' feet, pleading with him to come to his house because his only daughter, a girl of about 12, was dying. So, in-specify ni Luke. Una, kung sino itong si Jairus. Siya ay a ruler of the synagogue. And then, yung kanyang babaeng anak, 12 years old, ay malapit ng mamatay. Marami naghihingalo. At ma-appreciate natin dito yung concern ng tatay sa kanyang anak. Na talagang gagawin niya lahat ng paraan para mailigtas, para mabuhay ang kanyang may matinding karamdaman na anak. At kung atin pong babasahin ang 4 Gospels, makikita po natin na yung mga religious leaders, hindi sila naniniwala sa Panginoong Hesukristo. Pero makita natin dito na hindi lahat ay hindi naniniwala sa Panginoon. Dito si Jairus, according sa isang Bible scholar, naniniwala siya pero hindi buo ang kanyang paniniwala. Pero dahil sa mamamatay yung kanyang pinakamamahal na anak na babae, ay nagbaka sakali siya. Talagang dito, kumapit na siya sa patalim. At makikita natin dito po na talagang nagmakaawa siya. Kinain na niya yung kanyang pride. Siya ay lumuhod sa Panginoon. At nagmakaawa, pumunta sa bahay nila para pagalingin. Para pagalingin yung kanyang anak. At makikita po natin sa Mark chapter 5, ang tugon ng Panginoong Hesukristo. Ang sabi po dito sa verse 24, so Jesus went with him. So kahit na against itong mga religious leaders, kahit na itong si Jairus ay hindi ganun siguro kabuo
kasolid ang kanyang pananampalataya sa Panginoong Kristo, nung nagmakaawa siya sa Panginoon, ang Panginoon ay sumama. So nakita natin dito yung dilema, no? At nawa palalahanan din tayo. Kahit anumang maging problema natin, no? Kahit gaano man kalaki, kabigat yan. No? Basta tumawag tayo, nagmakaawa tayo sa Panginoon, the Lord will come to us. Okay? And then, ang pangalawang makikita natin, hindi lamang yung dilema, but yung delay nga. No? Yung pagkaantala ng kanilang pagpunta doon. Kasi sa kanilang paglalakad, ang dami ng mga tao nagsisiksikan. So, meron pang isang babae dito na merong matindiring sakit. No? 12 years na siyang dinutugo. At ang sabi niya, sa verses 43 to 44, and a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years, but no one could heal her. She came up behind him and touched the edge of his cloak, and immediately her bleeding stopped. Okay? So, itong babae, 12 years nang dinudugo, no, sa seksikan na yun, kung titingnan natin po dito sa Mark chapter 5, kung ano yung nasa isip ng babae, sabi dito sa verse 27, when she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak. Verse 28, because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Okay? So, napakatindi ng pananampalataya ng babaeng ito. No? Hindi na niya kailangan na tingnan siya ng Panginoon, no? Hindi na niya kailangan na tumigil, no? At unahin siya ng Panginoon, kundi ang sabi niya lang, if I could touch, no, the edge of his clothes, then I will be healed. Okay? So, nakita natin itong delay na nangyari. Ano po? Nung hinawakan ng babaeng ito, yung laylayan ng damit ng Panginoon ay may lumabas na kapangyarihan sa Panginoon at pinagaling ang babaeng ito. At dito tumigil ang Panginoon at hinanap kung sino ang babaeng yon. At nakita natin, sabi ng mga apostol, ang daming nagsisiksikan, ang daming gustong lumapit, humipo sa inyo. Tapos tatanungin nyo sa amin kung sino ang humipo sa inyo. Pero dito, makita po natin na yung paghawak na yun, no, sabi ng Panginoon, dito sa Luke chapter 8, verse 46, but Jesus said, someone touched me, I know that power has gone out from me. Kasi may lumabas nga nakakapangyarihan sa kanya. At yun nga, nakita natin na umamin na yung babae at sa halip na pagalitan siya, no, ng Panginoon ay hinangaan ng Panginoon ang kanyang pananampalataya. So yun po ang delay na nangyari. No, hindi ko alam kung gaano kahaba itong conversation na ito, itong encounter na ito sa babae na pinagaling ng Panginoon. Hindi ko alam kung ito ay inabot ng 1 oras. No? Pero yung pangatlo na pangyayari, hindi lamang yung dilemma, delay, and then ang pangatlo, the disheartening news, no? Ang nakakadurog ng puso na balita. Okay? At ano yun? Kung titingnan natin dito sa verse 49 ng Luke chapter 8, while Jesus was still speaking, someone came from the house of Jairus, the synagogue ruler. Your daughter is dead, he said. Don't bother the teacher anymore. Okay? Patay na ang iyong anak. No? Kaya wag mo nang abalahin ang guro. Hindi ko alam kung sino ito nagbalita kay Jairus, kung ito ay kamag-anak ba niya o kasamahan niya sa synagogue na kapwa leaders. No? Pero, kung titingnan ninyo yung tono ng kanyang pagsasalita, wala siyang bilib sa Panginoong Hesukristo. Di po ba? At yun nga, sabi niya, don't bother him anymore. Wag mo na siyang abalahin. As if yung pagmamakaawa ni Jairus, no, at yung paghila niya sa Panginoong Hesukristo papunta sa bahay ay isang malaking abala para sa Panginoon dahil meron siyang maraming ginagawa. Naniniwala ako, mga kapatid, na sa gabing ito, yes, very disheartening news yung malaman mo, no, na namatay na yung iyong anak. But what is more disturbing here is yung sinabi na don't bother the teacher anymore. No? Huwag mo na siyang abalahin. No? Busy siya.
isang malaking pang-aabala sa atin pong Panginoon. Na para bang walang time ang Diyos para sa atin. At kung meron siyang time, yun ay pinilit lang talaga. Ang invitasyon niya, no, sa Matthew chapter 11 verse 28, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Okay? So very familiar ang verse nito na ang Panginoon siya ay nag-iimbita sa lahat ng may kabigatan, no? Sa lahat ng mga may problema. You come to Jesus and I will give you rest. Ano po ang ibig sabihin ng talatang ito? Pag lumapit tayo sa Panginoon, hindi niya lang tayo papakinggan, no? At sasabihin, I understand what you're feeling. I understand what you're going through. Hindi lang po yun ang kanyang gagawin. Anong sabi niya? I will do something for you. I will give you rest. Okay? So, dito po, nung nagmakaawa si Jairus, no, napuntahan ng Panginoon yung kanyang anak, no, sa kanyang bahay, at nung pumayag ang Panginoon, no, nung sumama siya, no, kay Jairus, may gagawin ang Panginoon. At ang dahilan ng delay, no, na nangyari, no, ay para mas makita ang kapangyarihan ng Panginoon. Kasi kung pumunta ang Panginoon doon na buhay pa siya, so parang ang tingin lang sa kanya, ang magiging tingin lang sa kanya ng mga tao na makakasaksi nun ay siya ay magaling lang na doktor or healer. But kung makikita po natin yung end ng kwentong ito, ang gustong ipakita ng Panginoon, no, sa mga delays, no, lalo na pagka pumalpak. At katulad na nangyari dito, hindi na inabutan yung anak niya because of the delays. Diba? Dalawa lang ang pwede mong maging reaction dito. No? Either magalit ka or patuloy kang umasa. At naniniwala ako ngayong gabi, talagang tinanggal ng Panginoon ang mga bagay na pwedeng asahan pa, no, ng mga tao. No? Kasi kung halimbawa, buhay pa itong bata, tapos hindi na pagaling ng Panginoon, no, may pag-asa pa sila, baka pupunta pa sila sa ibang mga doktor. No? Pero kung patay na, talagang give up na. Di po ba? No? So makita po natin dito, no, na madalas ganito rin po ang reaction natin. No? When we experience delays in our lives, ang nagiging reaction po natin ay, I will not bother the Lord anymore. Busy siya. Wala siyang oras. No? Pero tandaan po natin mga kapatid, based on this passage at dun sa iba pa pong mga talata na kung saan nagbigay ang imbitasyon at pangako ang Panginoon, no? Ito ang dahilan bakit siya pumunta dito. To give us rest, no, sa ating pong mga burdens in life. Kaya mga kapatid, ngayong gabi, ano ba ang mga burdens sa buhay natin? Ano ba yung mga problema na pinagdadaanan natin? When we call on God, no, He will come and He will give us rest. Pero tandaan natin, yung timing ng Panginoon ay hindi nating timing. No? Meron siyang tamang oras, no, para tugunin ang atin pong mga panalangin. No? At tandaan po natin, ang mga paraan ng Panginoon, yun po ang makakabuti sa atin. Itong nangyaring ito kay Jairus, no, naniniwala ako na hinayaan ng Panginoon na ma-delay, no, at mamatay yung kanyang anak. Dahil may magandang plano ang Panginoon. At ito po ang sunod na makikita natin na pangyayari. Hindi lamang yung dilemma, delay, disheartening news, but yung pang-apat, the divine encouragement. No po? The divine encouragement. Bakit divine? Sapagkat Diyos lang ang pwede magsabi nito. Anong sabi ng Panginoon? Sa verse 50, hearing this, Jesus said to Jairus, don't be afraid, just believe, and he will be healed. Okay? So, imagine, no? Yun ang balita sa kanila nung galing dun sa bahay, no? Wag mo nang abalahin, no? Parang gusto rin sabihin nitong mga nagbalitang ito, no, wag mo nang abalahin ang guro, no? Wala na siyang magagawa kahit na dalhin mo siya doon.
hindi na niyan mabubuhay yung patay mong anak. Kaya huwag mo na siyang abalahin. No? Hayaan mo na siya sa kanyang ibang gagawin pa. Pero ito ang makalangit, no, na encouragement na binigay ng Panginoon kay Jairus. No? Don't be afraid. Huwag kang matakot. And she will be healed. Gagaling ang anak mo. Ngayong gabi, mga kapatid, ito rin po ang sinasabi niya sa atin. No? Pagka nararanasan natin ang mga delays or parang nararamdaman din natin, nakikita din natin na parang tayo ay nabigo, nag-fail. No? Ang sabi ng Panginoon, don't be afraid. I will fulfill my promise. No? Dito, ang promise ng Panginoon kay Jairus, no? At ang pakiusap ni Jairus sa Panginoon, pagalingin mo ang anak ko. No? Kaya sabi ng Panginoon dito, she will be healed. Okay? Kaya kung ano man ang atin pong kinakatakutan sa gabing ito, or iniisip, no, na masamang mangyayari sa atin na nagdudulot sa atin ng pagkatakot, ang paalala ng Panginoon, don't be afraid. Okay? So, yun po ang pang-apat na nakita natin pangyayari dito. At ang pang-lima ay the delightful result. Okay? Ang nagbibigay ng kagalakan na resulta, no, nitong pangakong ito. Makikita natin sa verse 52 hanggang 56. Sabi dito, meanwhile, all the people were wailing and mourning for her. Stop wailing, Jesus said. She is not dead, but asleep. They laughed at him, knowing that she was dead. Okay? So, sabi ng Panginoon, pagdating nila, nag-iiyakan na sila. Okay? Ang sabi ng Panginoon, itigil niyo yung inyong pag-iyak dahil hindi siya patay. Siya ay natutulog lang. At itong mga nakarinig nitong utos ng Panginoon ay nagtawanan. No? Sapagkat ang alam nila, patay na yung anak ni Jairus. No? So, ang ibig sabihin, walang mga pananampalataya itong mga ito. Pero pagdating po dito sa verse 54, but he took her by the hand and said, my child, get up. Her spirit returned, and at once she stood up. Then Jesus told them to give her something to eat. So, ito ang ginawa ng Panginoon. Ano? My child, get up. No? Tumayo ka. At, anong sabi dito? Yung espiritu ng bata ay bumalik sa kanya. No? At siya ay tumindig. No? Siya ay tumayo. Siya ay nabuhay. So, dito natin makikita how powerful Jesus is. How powerful His words are. No? Yung sinabi niya lang, stand up. Get up, my child. At yun ang nangyari. Bumangon itong batang ito. Hindi na niya kailangan gumawa ng ano. Hinawakan lang ng Panginoon sa kamay at sinabihan na bumangon ka. At yan po ang nangyari. Mga kapatid, ang pinaglilingkuran po natin na Diyos po, ay hindi na niya kailangan at hindi na natin kailangan gumawa ng kung ano-ano mang mga bagay, no, para pakinggan niya tayo, para makuha natin ang kanyang atensyon. No? Tayo lamang ay tumawag sa kanya. Siya lang ang ating asahan at wala nang iba. Huwag tayong magduda. Katulad po ng nangyari dito. Hindi ko alam kung ilang percent lang ang pananampalataya ni Jairus sa Panginoong Jesucristo dito. Pero after this miracle, after this fulfilled promise of the Lord, sigurado ako nag 100% siya. Kahit na siya ay religious leader or ruler. No? Kahit na yung kanyang mga kasamahan ay against sa Panginoong Jesucristo at walang pananampalataya sa Panginoon, I'm sure, no, dahil sa dilemma na nangyari, sa delay na nangyari, at sa disheartening news na nangyari, itong delightful result na ito, na naranasan ni Jairus, ang nagbuo, nagpatatag ng kanyang pananampalataya. Ako po yung naniniwala na ito rin po ang magbubuo ng pananampalataya natin sa ating pong Panginoon. Itong mga problemang ito, itong mga pagsubok na dumadaan sa atin, itong mga pagkaantala or delays, no, sa ating pong mga prayers. Kita ng Panginoon ang ating puso
kita ng Panginoon ang kanilang mga puso. Kaya ito ang ginawa ng Panginoon. Para nung pinakita niya yung kanyang kapangyarihan, nung pinakita niya yung katuparan ng kanyang pangako, nung pinakita niya yung kanyang sagot, ay talagang walang pwedeng ibang maging reaksyon. Ang mga tao, si Jairus at ang kanyang asawa, kundi mamangha, at sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Sabi dito sa verse 56, her parents were astonished, but he ordered them not to tell anyone what had happened. Okay, namangha sila. Sapagkat wala pang ibang religious leaders, during that time, their time, ang nakagawa nito, ang nakabuhay ng patay. Marahil may mga tao na nakapagpagaling ng may matinding sakit, pero wala pang nakabuhay ng patay. At yun po ang gustong ipakita ng Panginoon. He can, kung tayo po'y nawawalan na ng pag-asa sa buhay po natin, tumawag tayo sa Panginoon. At ang kanyang mga pangako, pwede natin panghawakan sapagkat kaya niyang tuparin po yun. Sapagkat yun po ay kanyang tutuparin. Dito po sa pangyayaring ito, may dalawang boses na narinig si Jairus. Ang una, yung boses ng Panginoon. At ang pangalawa ay yung boses ng mga tao. Okay? Yung boses ng Panginoon, I will solve your problem. Ang boses ng mga tao, don't bother him. Sapagkat wala na siyang magagawa. Ngayong gabi, I'm sure, laging may dalawang boses tayong naririnig sa ating pakinig na kanyang salita. Sa panahon ng ating pong problema, meron tayo laging dalawang boses na naririnig. Isa ay magtiwala ka sa Panginoon, umasa ka sa Panginoon. Isang boses ay huwag ka na magtiwala sa Panginoon dahil hindi siya pagtitiwalaan. Hindi siya karapat-dapat pagtiwalaan. Si Jairus, ang pinakinggan niya, ay ang boses ng Panginoong Jesucristo. Anong sabi ng Panginoon? Don't be afraid, just believe and he will be healed. And that's what exactly happened. Okay? Ano kaya nangyari kung ang pinakinggan ni Jairus ay yung mga nagbalita na huwag mo nang abalahin ang guro, sapagkat wala siyang magagawa, patay na ang iyong anak. Hindi sana nila na-experience ito. Mga kapatid, lagi po tayo magtiwala sa Panginoon sa kahit anumang sitwasyon ng buhay natin. Sapagkat ang Panginoon ay laging may gagawin sa buhay po natin, gaya ng kanyang pangako. Ang sabi niya, come to me all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Okay? Si Jairus at yung kanyang wife, they were given rest. Dahil sa pagpapagaling ng Panginoon sa kanyang anak. Dahil sa kanilang paglapit sa Panginoon. Ngayong gabi, the Lord will give us rest, the Lord will give us peace. Kung ano man ang gumugulo sa isip natin, if we will believe, if we will not be afraid, if we will trust the Lord. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa paalalang ito ng inyong salita. Maraming beses na ang pinapakinggan naming boses ay yung boses ng mga tao. Yung mga boses na walang pananampalataya sa Diyos. Pero salamat po sapagkat may boses ang Panginoon buhat sa kanyang salita na laging nagsasabi, magtiwala kami sa Panginoon, sumunod kami sa Panginoon. Huwag kaming matakot. At kung yun po ang amin pong susundin na boses, yung boses ng Panginoon, lahat ng mga kinakatakutan namin at gumugulo sa amin ay mawawala, Panginoon. Ibigyan mo kami ng kapayapaan at kagalingan sa amin pong buhay. Kaya Lord, tulungan mo ang bawat isa sa amin na magtiwala sa inyo at patuloy po na tumawag sa inyo. Lalo na sa panahon na kami po ay maraming mga burdens, marami, Panginoon, kaming mga problema. Sapagkat katulad po ng sinabi niyo yung salita, you will give us rest. Salamat po, Panginoon, ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po ulit sa inyong pakikinig
Pagpalain po tayo ng Panginoon at magandang gabi po sa bawat isa.